In the meantime, the joint forces of the military and private sector is undertaking an air and sea rescue operations on the missing commercial jet plane with 282 persons aboard. They are at present combing the mountains and sea, where it was believed the plane could have crashed. We will give you more on this as we gather reports coming from the authorities. Samantala, ang magkasanib na puwersa ng hukbo at pribadong sektor ay kasalukuyang nagsasagawa ng isang air and sea rescue operations sa nawawalang eroplanong pampasaherong jet na may lulan na 282 pasahero. Sa kasalukuyan ay sinusuyod nila ang mga bulubundukin at karagatan na hinihinalang pinagbagsakan ng eroplano. Muli kaming sasahing papawid pagkatapos naming makakuha ng mga karagdagang ulat mula sa otoridad. On its fourth day of air and sea rescue operations being undertaken by the authorities, no trace of life has been detected in the missing commercial jet plane with 282 passengers aboard, believed to have crashed in the mountains or at sea. According to reports, one of the passengers was convicted of murder for killing his wife and the boyfriend doctor in Los Angeles, California. He is an accountant and a native of Cavite. He is on his way to the National Penitentiary in the Philippines to serve his sentence. Samantala, ang magkasanib na puwersa ng hukbo at pribadong sektor ay kasalukuyang nagsasagawa ng isang air and sea rescue operations sa nawawalang eroplanong pampasaherong jet na may lulan na 282 pasahero. Sa kasalukuyan ay sinusuyod nila ang mga bulubundukin at karagatan na hinihinalang pinagbagsakan ng eroplano. Muli kaming sasahing papawid pagkatapos makakuha ng mga karagdagang ulat mula sa otoridad. Nasa ika-4 na araw na ng paghahanap ang magkasanib na puwersa ng hukbo at pribadong sektor sa nawawalang eroplanong jet na may lulang 282 pasahero. Ayon sa ulat, isa sa talaan ng mga pasahero ay nahatulang mabilanggo dahil sa pagpatay sa kanyang asawa at sa kalaguyo nitong doktor sa Los Angeles, California. Siya ay dadalhin sa pambansang piitan sa Pilipinas upang magdusa ng kanyang kasalanan. Siya ay isang accountant at tubong Cavite. Ang kanyang pangalan ay Salvador Balakyot Jr. Hey! Wait for me! Gentlemen, will you please help me take this off? No way. You. Please help me with this. Oh, my God. Gentlemen, will you please take this off? Just get that stinking thing out of my face! Please help me with this! Don't touch me with that thing! You, German! Oh, look, Norma, what can I help you? How about you? Jesus Christ. You bishop cowards! You son of a bitch! Help me with this! God damn! Wait! You got to help me with this! Or I will not let you go! Look, will you just get the hell out of the way? No! No! All right! Come on, let's go back. Go away! Go to hell! Wait a minute. Where are we going? Well, what about the others? Hey, they're lost. They got no idea where they're going. That guy back there is crazy. We can find our own way out of here. Yeah, we got the food and supplies. Well, so what are we waiting for? Let's go. Come on.
Nadidemonyo na ang utok ko sa baho nito! 4 na araw na ako nagtitiis na bit-bit-bit ko ang bahong kamay na kasama mo. Ano gusto mo mangyari? Hintayin ko pa maglasal naman ito para hiwiwalay sa buto bago kumayalis ito! Ha? Castro, hanggat makakaya ko, sinisikmura ko na kasusulasok na amoy nito. Dahil sa paggalang ko sa iyo bilang alagad ng batas. Ngunit sa palagay wala ng pusong makataong natitira pa sa iyong buti. Isa kang sadista! Baliw! Bakit pa nga hindi pa alisin yun eh? Bumabaho na. Ewan ko ba? Nagtitikisan yata yung dalawang yan eh. Taas mo, tayo na peperwisyo. Baho! Kakas ka! Paano nabubulok na eh? Hello. I believe that Ma'am Castro is a sadist. There is no beast to be treated like that. I just don't know what's happening now. And what's worse to happen later. I'm scared. We may not get out of this jungle alive. Well, let's hope for the best. Ano? Sumunod ka! Bakit hindi ka talaga si Mambadong? Nakakaawa naman siya eh. Mahirap naman kaya dyan. Pagtitigat, di namamarili. Pwede tayo makikialam. Eh, lahat naman tayo kadamay dito. Tama yun. Kaya ingatan natin na huwag siyang magalit. Castro? Castro! Palagin mo na ang pusos ko. Bago matuloy ang masira ang ulo kong katulad mo. Buti nga, hindi siyang kalagan. Alam siya mamatay sa baho. Huwag naman pare. Kawawa naman eh. Tataka ako dyan kay Castro. Siguro nasyak yun sa pagkakabagsak ng aeroplano. Pagkamatay ng kanyang kasama. Kakalagin mo ba ito o hindi? Ha? Hindi. Hindi ko kakalagin yan. Sapagkat nakakatakot ka. Kung ganun gusto ng record mo, ay siyang sama ng ibig sabihin ng apelyido mo. Balakyot! Ano kinalaman ng apelyido ko sa akin pagkatao? Ewan ko sa'yo. Pero hindi ko kakalagin yan. Alisin mo kung gusto mo. Ganun ba? Sige! Why don't you stop them? Huwag mo akong takutin. Kung hindi mo gustong maliging na kasamang kamay na yun. Sige! Papuntuhin mo! Sige! Wag! Stop it, Mr. Castro. You're a heartless fool. Why don't you take off that damn thing? Think. Cannot stand it anymore. Sorry, madam. This is my business. Hindi makataong ginagawa mo sa kanya. Masahol pa si siya pinatay mo. Mr. Castro, baliw lamang ang gumagawa niyan. Mang Castro, talagang niyo na siya. Natatakot ako eh. Baka mapaganipan ko na naman yung kamay niya. Oo nga naman. Ang ating isipin ay kung paano tayo makakaligtas sa gipit nating katayuan ito. Huwag nating pairalin ng init ng ulo. Ayan. Tayo magalag. Ako na lang ako magtatanggal niyan. Salamat. Salamat. Castro, hindi ko malilimutan ito. Kailangan natin gamutin ang sugat mo. Kaya na.
Maghanda na kayo. Matagal ba lakbayin bago tayo makabawas sa bundok na ito? Sino ka mag-uutos sa amin? At sino pang gusto mo? Ikaw! At balag-ari-arian ang hayop na yan. Pabayaan mo na siya. Huwag ka nang sumagot. Ibigay mo na hilig ng walang basag ulo. Mr. Castro, ano ba talaga gusto niyong mangyari? Ang lahat ng mga gamit at pagkain na nakuha natin sa aeroplano, pagsasamahin sa isang lalagyan. At ipabayan natin kay Balakyot ang pagdadala niyan. Bakit? May reklamo? Balakyot? Kain na! Kain na! Mr. Castro, where are the Americans and Germans? I didn't see them. They're left behind. Balakyot scared them off. They went the other way. Mga pagkain dala nila saan? Eh, di dinala nila. Talagang tarantado yung Balakyot na yan. Paano tayo ngayon? O konting pagkain na iwan sa atin? Mr. Castro, kailangan ay makakita tayo ng isang ilog. At na siya natin tutuntunin para makarating sa dalampasigan. At doon, ay madali ang saklolo. Palagay ko, tama nga yung suggestion niya eh. Okay? Come on. Tayo na! What's wrong? I feel dizzy. How do you feel?
Hello. Hello? I thought everybody's sleeping. Aren't you afraid of the animals around you? What animals do you mean? Of course, the animals in the wood. In the wood? Not the animals in the wood. You mean? Not you. I'm glad to hear that. Joanna, don't you feel homesick? Yes, I am. I miss my family. But I still feel happy here because I'm with someone I care. Who's that? Do you mean it? Do you really care? Yes. Narakas Cansino. I love you. Mukhang may masamang binabalak si Balakat kay Joanna. Puro ka naman hinala eh. Maring nag-iibigan sila. Pabayaan mo na sila. Huwag ka nang makialam. Excuse me? Oh, I'm sorry to interrupt your sweet moment. Kabasisan na yata ang ginagawa mo, Castro. Iniingatan ko lang ang kasama mo. Mahirap na. Naingit ka lang. Binabalaan kita. Kapag nakialam ka pa, magkakamatayan na tayo. Bakit hindi ka pa natutulog? Saan ka ba galing? Wala. Eh, bakit ka ganyan? Ano nangyari? Wala sabi eh. Bakit ka ba hindi matulog pa? Eh, ikaw dyan hindi natutulog. Nagising tuloy ako sa'yo eh. Alam mo ano nangyaring... Tulog na nga. Oh, akala ko ba matutulog na tayo? Bakit gising ka pa? Joanna? Joanna? Sabi ko na nga ba eh. Na-aksidente siya. Nahulog siya sa balon na kumukulong puti. Hindi siya na-aksidente. Pinatay mo sa inyo. Sa pagbutin ng gasarin. Tumigil ka na sa pagbiminta mo, Castro. Bakit? Bakit mo ang pinatay niya? Kailangan bang makita? Ang taong ito ay kriminal! Hindi ko magagawa yung tarantado! Tigilan niyo na ang away. Parang awa niyo na. Hindi natin alam kung tayo mamamatay o mabubuhay pa sa bundok na ito.
Betty! Betty, huminahon ka! Betty! Bubong, Claire, pwede ba natin siya makita? hindi Mari. Kapanganib baka pati kayo nandek. Kayang-kaya ko to. Kailan kaya matatapos ang paghihirap natin? Tumagala na. May awa din yung Diyos. Bakit? Dahan-dahan lang, ah. Ano, Cobra?
Salamat. Hindi, patay ako dyan eh. Oh. Umansa na rito! Dito tayo! Nanapusan na aking hininga. Wala nga naman ito. Wala na. Ubus na ako sa akin eh. Gutom pa ako. Ito. Sige, salamat po. Masyadong kailangan niyo yan kayo sa akin. Sige, sige. Amang Badong, sabi ko na Aling Betty, ito na raw ang huling pagkain natin. Ubus na eh. Nakakalis pa kaya tayo sa bundok na ito? Diyos lamang ang nakakaalam yan. Alam mo, Johnny, ikaw ay isang lalaki. At ang isang lalaki, ay nakikilala ang kanyang katatagan sa ganitong pagkakataon. Ha? Kaya magpakatatag ka. Johnny, kumusta ang lagay ni Juan Dionisio? Ayos no. Ako pa nga nagbigay ng pagkain sa kanya eh.
O sige, tignan mo ulit si Man Dionisio. Kawawa naman si Mang Dionisio. Nakatulog si Hirap. Mang Dionisio, gising na. Bakit yun naman hindi kinain yung pagkain nyo? Wala ba kayong gana? Mang Dionisio? Mang Dionisio? Gumising na kayo. Mang Dionisio? Mang Dionisio? Tuloy-tuloyan nyo, lalakad na tayo. Bato! Patay na ba yan? Patay na ba? Oo! Iwan na yan, lalakad na tayo. Mang Castro, maaari mo bang ilibing muna natin siya? Wag na. Wala na panahon. Talagang makahayop ka, Castro. Kung wala kang konsensya, kung wala kang panahon, ako'y meron. Ako ang maglilibing sa kanya. Makakalis na kayo! Meron ba ako may tutulong sa'yo? Kaya na namin ito. Salamat. Ako. Gusto mo nang mabuti? Konti lang mo. May pangkulam na tayo. Okay ka ba, Johnny? Okay ho. Maraming salamat po sa inyo, Mang Badong. Kung di sa inyo, siguro patay na ako ngayon. Sige, tayo na. Saya! Ano kaya nangyari doon sa 5 kasama natin na humiwalay at nagnakaw ng ating pagkain? Malay sa ngayon, gutom na rin yun, katulad natin. Bus na yung pagkain nila. Mabuti pa tayo kahit sawa meron. Alam mo, ngayon ako nakakain ng sawa. Masarap din pala, no? Sarap ng sawa, parang manok, oh. Ed, gusto mo kumain? Thank you, Mel. Busog pa ako, eh. Are you okay, Mr. Cruz? I'm all right, thank you. Mamatay ka sa gutom dito.
Sir Echeverria, giniginaw kaya ata. Inumin ho na ito. Salamat. Pero meron akong sasabihin sa'yo. Ano mo yun? Alam mo ba ang laman nito? Isang kayamanan ng isang tao. Bibigay ko lahat sa ito. Kung pagbibigyan mo ako ng isang gabing kaligayahan. Aba, Mr. Echeverria, nahihibang ka na yata sa malaria mo. Magbilang ka na lang sa lapi mo. At yan ang isang gabing kaligayahan mo na. Diyan ka na. Salamat at hindi tinanggap. Pinipray ko lamang siya. Mahal mo naman. Miriam, maaari bang mag-usap muna tayo? Kausapin mo ang sarili mo. Bakit mukhang galit si Miriam? Nagsiselo siya pa sa akin eh. Mahirap yata mangyari yan. Sasak, halika. Bakit ba ganyan yung kasama mo? Nasisiraan na yata ng bait. Binibigay niya yung portfolio mo sa akin para sa isang gabing kaligayahan daw. Ano? Isa pa to. Binibigay mo daw kay Miriam ang portfolio ko. Hindi ba alam ang laman nun? Alam ko. Eh, hindi ko naman sinabi sa kanya ibibigay ko sa kanya ang laman eh. Tsaka pinipray ko lang siya eh. Baka sakali matsambahan ko. Sayang din yun, di ba? Baka na nga yan. Betty, tulog ka na raw at maaga tayong alis bukas, sabi ni Mr. Castro. Hindi pa ako naantok eh. Saka nag-uusap pa kami. Baka naman nakalimutan mo na ang sinabi ni Mr. Castro. Delikado makipag-usap dyan na nag-iisa kung gabi. Baka gusto mong matulad ka kay Nana. Bakit ka nagsalita na ganyan? Eh, totoo naman eh. Tama na, Budong! Ito, tandaan mo. Hindi ako kasi sama ng niisip ninyo. Talaga napakasamang tao yun. Bakit mo hindi siya tulungan? Tulog pa sa dyan. Tama, Kilam. Pabayaan mo sila. Tama na yung away. Sinutok na kayo. Bakit tayo lalakad bukas? May araw din sa akin sang hayop ang ito. Huwag mo na intindihin yan. Halika na, matulog na tayo. Halika na. Pagkapon natin hinahanap si Baby. Ano kaya nangyari sa batang yan? Ito! Mga kasama! Andito! Ito! Kayo makahayop sa gawain. Ka rito? Yung dagat? Castro? Kakaiba naman ang beach na ito. Nakakatakot.
Ang daming buto. Oo nga eh. Maharap tayo ng ibang lugar. Mga kasama! Ayaw na! Tayo na, Ma'am Badong. Mga kasama! Dito tayo magkakampo hanggang sa dumating ang saklolo. Kailangan kumilos agad tayo para gumawa ng ating titirahan. Santo Castro. Ang mga dala ni Balakyot ay parte-partein. Sige, magsikilos na kayo. Hindi ako marunong gumawa ng ubon. Tala sa buhay mo. Sige ba daw? Lapad-lapad ito, oh. Ang gandang pantabing. Oh, sige. Yan, hindi na namin ito. Ang mga lalaki susunod ako. Hindi ako, Kuya Badong. Oo. Oh, hoy! Bilisan niyo yan. Kukuha pa tayo ng pambubong at pandidling eh. Mahirap na abutin ng tagulan. Siguro na tayo kumuha ng mga buling pambubong. Malapit dun eh. O ikaw, ba't hindi ka tumulong? Hindi ako marunong yan eh. Saka baka masira ang kamay ko. Walo ko to ah. Sira kamay mo ah. Wala ka na ron. Pwede bang dito na ako matulog? Hindi mare. Tamad-tamad mo kasi. Kung tumulong ka pang gumawa nitong kubo namin, baka sakali. Subukan mo lang doon sa iba. Pwede mo na nata dyan eh. Hindi! Huwag na magpumilit dyan. Sige na. Sige na. Ano ba inaantay mo? Elias! Tama na yan. Sige, Edmond, talaga hindi pwede. Edmond. Dito ka na sa kubo ko. Nag-iisa ako eh. Salamat, Mel. Doon na ako sa bandaron. Ah, Ma'am Badong. Kuya ko na kayo ngayon. Oo ba? Sikres, ako sa inyo. Hindi mo sa bulutan. Ano yan? Isang pantalon. At saka pang ginaw. Basahan yata naman ito tulungan mo eh. Ba hindi? Kahit sa basahan yan, basta may damit ka. Kung kami ng dalawa ni Mangit, wala! Magandang gabi po. Pwede ba ako dyan? Hindi mare, hindi mare. Si Badong naman. Hindi mare, puno na kasi kami. Bakit? Tayo ka bang pasusukubi ng iba? Kasyang-kasya lamang sila sa kanilang kubo eh. Ikaw kasi napakatamad mo eh. Hindi mare, dito ang pupogi-pogi mo. Ang kailangan dito, uta! At saka magbalat ka ng buto. Para hindi ka mamatay sa gutom at ginaw. Ginaw na itong umabot sa akin eh. Sa bahay ni Mel. Maluwag yun. Kaya lang, duda ako sa taong yan. Bakit? Ano ba? Hindi aswang. Alanganin. Oh, alanganin lang pala eh. Sige na, pagsikaan mo kahit na alanganin. Pwede naman ako dyan eh. Hindi. Sige na, doon ka na lang. Ay, alanganin. Sige na. Sige na nga. Bahala na. Yo. Si Johnny naman, hindi na nawa kay Edmond. Ako ginawin yun. Hindi ko papasunin yung ganong tao. Nagkakatamad yung taong yun. Ngunit, hindi ko alanganin. Bata-bata mo ba? Chismoso ka na. Huwag mo na, hindi mo na dapat malaman pa yun. Ay, matulog na nga kayo. At ako'y kukuha pa ng makakain natin para bukas. O, tulog ka na. Yeah. Tuloy. Maginaw yan.
Baka kayo nagugutom. Marami akong pagkain dito. Huwag ka mahiya. Ano kayang ibig sabihin ng alanganin? Alanganin, Alam kong darating ka. Kaya hindi ko natutuloy. Gutom na gutom na nga ako eh. May pagkain ka ba talaga? Talaga nagtira ako sa'yo. Kakatambigil ka? Oo. Hindi mo nga. Wala naman tayo usapan ganyan ah. Hindi maaari yun. Hindi ako papayag. Ang daya-daya mo. Sa akin ka lang. Basta! Tama! Huwag ka masyang tumalikot! Aba, itong batang itong bastos! Para Mr. Alanganin na sinasabi ko eh. Nagalit agad. Aba, inuwi ka ka! Aling Miriam! Bakit gani? Bakit? Hindi ko naman siya inaano. Hinahabol ako. Pinabas ko ng batang niya? Para Mr. Alanganin na sinasabi ko eh. Nagalit agad. Kita mo naman na, tama namin. Pasensya ka na, hindi na lang ng batang sinasabi niya. Oh, sige ha, pagbibigyan kita. Pero huwag mo na ulitin yan. Hindi ako alangan eh. Tumayak ko. Ay, siya nga pala. Nasaan si Ed? Ano doon? Salamat ha. Aling Miriam. Ano yun, Johnny? Mari ko ba ako yung tawagin ate? Mas siyempre kung gusto mo. Yan! Ate Miriam. Ang gabi yun, naginit si Kuya Badong. At ang pangalan niya ang tinatawag. Sabi niya ganyan, Miriam, Miriam, I love you with all my heart. At alam niyo, pinagagawa sa akin, pinagyan mo siya ang maiging ganyan. At pinagahalikan ako. So si Johnny, pati ako niloloko. Hindi mo, Texman. Ayun na, hanapin natin siya. Ayun na. Uy, bag ni Kalbo, naiwan. Sa natin, para makita natin naman. Ikaw pag inulit mo pa yan, makikita mo. Akala ko kasi naiwan eh. Kaya ako kinuha. Para yun lang eh. Nagalit agad. Plado naman yung kalbong yun. Oh, bakit? Wala. Wala raw.
O, ano yung ginagawa niyo dyan, ha? Ano pa? Bitag. Para sa mga hayop gubat ito. O sige, manguhuli naman kami ng ibon. Tayo na, Janet. Hoy, Janet. Maiwan ka na rito. Delikado magpunta sa gubat. Baka matuka ka ng ahas. No? Huwag na nga. Baka dito pa ako matukaan dalawang malaking ahas. Loka pala ito eh. Hindi ka nagkakamali, hoy. Talaga ikaw, Janet. Ako na ang pinakamalungkot na tao rito. Bakit? Solo anak ako. At namatay pa si Papa at si Mama. Sa aeroplano sinasakyan natin. Kaya nag-iisa na lamang ako. Kuwawa ka naman. Siya nga pala. Mayaman ba kayo? Aba, oo. Mayaman na mayaman si Papa at si Mama. Sa kapingahingi, marami kaming kotse. At saka may barko pa kami. Pareho lang tayo. Mayaman din yata kami. Johnny, Janet, magtutulog na kayo. Gabi na. Bukas na yung kwentuhan. Sige, Janet, ha. Tutulog na ako. Good night, Aling Betty. Okay, good night. Nagbibiro lamang ako. Bibiro kanina. Magnakaw ka talaga. Aray! Aray! Nanakaw ka talaga. Huwag mo na! Laking tao mong yan, itinutulong mo yung bata. Kapag inulit mo yan, papatayin na kita. Sumusabra ka na ba daw, ha? Buti na. Kasi pati bata pinapatulan. Bakit? Tama bang ginawa ng pakulay na yan? Sino ba nangyari sa mukha ng batang to? Ikaw, Castro. Lagi mo na lamang pinag-iinitan. Hindi ka na marunong kumilala ng katwira. Kung may tangka ka lumaman sa akin, ha? Sige, subukan mo. Asin mo yan. Pakalalaki ka. Gusto mo ko subukan. Castro, sa palagay ko, hindi ako ang dapat mong kalaban. Siya! Ay! Hindi mo ako'y damay dyan. Siya na nga kayo. Kaya, Ginawa mo naman. Pati din pa tinuluyan yung animal na yan. Maaari ko nang gawin nila. Sa gusto na paraan. Cesar, yang salapi, palamuti lamang yan sa buhay ng tao. Kaya't kalimitan, ang salapi nagiging ugat ng kasamaan, lalo-lalo na't kapag sinamba. Kaya't yan ay hindi dapat paninaanin. kayo. Tama kayo! Hindi ko dapat sapitin ako'y masaktan. At papahiya sa karamihan ng tao. Hindi dahil sa salaping ito! Ito! Ang kabayaran ng kahiyan. Kamatayan!
ginagawa mo yan? Roy! Salapi! Hindi mo ba nakikita? Ubod ang daming salapi! Dollar! Ano ngayon? Magagamit ba dito yan? Meron ka bang bibilin? Makakain mo ba yan? Mabubusog ka? Ha? Wala yan. Walang halaga lahat yan. Pwede to. Ano ginagawa mo dyan? Huwag ako makatulog eh. Yun ay ginawa ko. Bakit? Ano gusto mo? Sabi ko na kayo kanina ako eh. Bato, mahalay para sa isang dalagang katulad ko nangyari nito. Pero hindi ko mapigil ang tukso ng natin sa akin. Pagkatapos na nangyari sa atin sa Iloilo. Hindi ko gusto mo yan. Tinakso mo ko eh. Hindi kita sinisisi, Bato. At hindi ko rin tinuturing na napariwara ang puri ko sa'yo. Maligaya ako. Mahal na mahal kita. Mana mo rin ba ako? Hindi ba ba ito? Ha? Rico! Sakit ng tiyan ko! Rico! Rico! Abdesi, nariyan ka pala. Sakit tiyan ko! Ray! At bakit, Johnny? Maray, gutom lang yan, Johnny. Oo nga, hindi ako nakakain kanina eh. O sige, iwan ko na kayo, ha? Aray! Talaga ba masakit ang tiyan mo? Hindi, nag-aartista lang ako. Paano? Hindi ka nakasagot sa tanong ni Alan Betting. Mahal mo ba ako, Bato? Saan ka nang galing, Betty? Diyan, nagpahangin lang ako. Nagpahangin? Nagpahagin sa kubo ni Badong? Bakit? Masama ba? Hindi naman. Nagtatanong lamang. Alam mo, Betty, ako rin na isang dalaga katulad mo. Ngunit sa palagay ko, masagwa at labag sa magandang asal ng isang Pilipina ang ginagawa mo yan. Hindi mo ako masisisi. Umiibig lang naman ako eh. Umiibig din ako sa isang lalaki. Kay Badong. Ngunit, para hindi gumawa ng katulad ng inaasal mo. Ayun siya. Sundan mo. Sundan. Mali nga ako. Pero hindi ko na maitutuwid ang pagkakamali kong yan eh. Ngunit ipaglalabang ko ang pag-ibig kong yan.
Pareho lang tayo. Umutang sa akin ay sa natural na paraan. Yari! Hindi na ako ang mga ng loko. Galing mo talaga, Castro. Teka. Sinong binaril mo? Tingnan nyo. Akala ko ikaw ang nabaril ni Castro. Natural na paraan. Che, Hindi. Yung baboy yun. Mga kasama! Masarap ang ulam natin bukas! Kakabaril ng baboy doon si Mr. Castro! Ikaw ako nabaril niya. Talagang hindi ko sinasadyang pagkakapatay sa kanya. Badong, ako'y naniniwala sa iyong mga sinasabi na hindi mo sinasadya ang pagkakapatay mo kay Nick. Pero anong masasabi mo tungkol sa iyong asawa? Napakaganda niya. Naturingan pa nga may pinag-aralan. Isa siyang nurse. Minungkahan niya sa akin na gusto rin niya magtrabaho sa Amerika sapagkat malaki rin ang sweldo ng nurse doon. Kasusunod na lang daw ako pag matatag na ang kanyang hanap buhay. At sinabi pa nga niya sa akin na madali rin niya ako may ihahanap ng trabaho ayon sa aking propesyon na isang accountant sa tulong na isang kaibigan na isang doktor. Sa mga loob kong pumayag sa kanyang pakiusap. Pagkatayo ko mawala siya sa aking piling kahit sandali. Sa 2 taon na hindi namin pagkikita, naging sanhin ang pagkahulog ng aking katawan. Kaya pinagpas siya kung sumunod sa kanya na hindi niya nalalaman. Nang sa ganun ka ako'y mabigyan ko siya ng isang sorpresa. Ewan ko ba? Bakit mo nagawa sa akin yan? Badong! Yan ba ang sinasabi mo sa akin na trabaho sa Amerika? Ikaw lalaki. Ikaw ba ang sinasabi ng asawa ko na isang kaibigan? Patawarin mo kami. Patawarin mo kami. Anong patawad? Landi ka? Patawad? Wag, Badong! Wag! Ah! Ba't hindi ka tumakbo? Ha? Mga taksil kayo, ha? Yan, Mr. Cruz, ang buong pangyayari. Hatulan ninyo ako. Kung tama o mali ang ginawa kong yun. Sa batas ng Diyos at batas ng tao, mali ka nun. Sana nagtimpi ka. Hindi mo dapat lagi sa iyong mga palad ang batas. Kailan pa maling hindi ko pagsisisiyan ang pangyayari niya. Sa pagkakayurak niya sa aking pagkalalaki at sa aking pangalan. Cesar!
sinasadya yun eh. Hindi ko gusto mangyari yun. Bakit yung ginawa yun? Hindi ba gusto mong pumatay ng tao? Oo nga, pero nung makita kong pinagtatatagaan doon, hindi ako nakapigil eh. Bakit hindi kayo nakapagtimpi? Nakatulad ng pangaral niyo sa akin na bawal pumatay ng tao. Nga ba, mangyari? Bakit? Si Ate Miriam, ginagasan ni Castro. Tayo na! Mama kayo sa akin. Lobong nagaan yung tupa. Yan na. Sini? Malapit na kaibigan niya. Ay nakuha niyang patayin. Baka isa-isahin na tayo ng balakit na yan. Eh kung ganyang may kaba kayo, walang pinakamagaling gawin kung hindi unahan siya. At malamang na tayo na isunod yan. Sa palagay ko, malapit ang pagkakataong hinihintay natin. Bukas, Ano gusto mo? tignan ko ngayon ang tapang mo. Mamatay na yan. Tapos bagay. Aling Betty, hindi niyo ba nakita si Kuya Badong? Hindi. Kana. Kana. Miriam, hindi niyo ba nakita si Kuya Badong? Hindi. Kasi hindi pa siya umuwi mula kagabi eh. Diba? Hanapin natin. Ne, Edmond, nakita ba niya si Badong? Hindi. Kuya Badong! Tama na, Johnny. Maaring wala siya rito. Halos na halo na natin ang kagubatan na ito. O sige ate, doon lamang natin siya hanapin sa kabila ng beach. Baka sakaling nandoon siya. O sige, halika na.
Kuya Badong! Kuya Badong! Badong, Ate, kasama yata lagay ni Kuya Badong. ba't ka nagkaganyan? Sinong pumuslang sa'yo? Si Castro, si Tadius, at saka si Chavarria. Kaya mo ba lumakad? Saan natin siya dadalhin? Kailangan natin itago sa gubat para hinalaing nilang patay na siya. Saan kaya na kaya nila makikita si Badong? Sa mga oras na ito, Jack, nalinalapa na siya ng mga hayop gubat. Natapos na rin ang problema ko kay Balakyo. Nakapagiganti na rin ako sa kanya. Teka muna, Ano bang nakapagiganting pinagsasabi mo? Wala. Ano, luto na ba yan? Dali na lang. Ang nangyari kay Badong, ay katulad ng bayawak natin na natuhog ng buong buo. Johnny, dito na muna. Sige, Johnny. Bumalik ka sa tubo. Kumuha ka ng gamot. Opo. At kumuha ka na rin ng kumot. Baka malamigan sa namin gabi. Huwag ka magpalata, ha? Sige, punta ka na. Bumalik ka kaagad. Hindi ka kaya nahalata ng bukong salbahe? Hindi. Nag-uusap sila eh. Kaya hindi ako nila napisin. Badong, hindi ka namin maaaring samahan hanggang mamayang gabi. Baka hanapin kami at maghimala tuloy sila. Gagawa ko naman siya ng masisilungan. Para kung sakaling umulan, hindi siya mabasa. Salamat, John. Parang ulan. Kawawa naman si Badong. Ay. Ay. Oo nga. Yak magiginawin yun doon. At baka mamuga pa ang kanyang sukat. Pag nabasa. Hindi naman na ating maaaring puntahan siya ngayon. Basta Johnny, maaga tayo bukas, ha? Oo. Edmundo! Tama yung paliligo! Halika! Jamel! Ayaw mo siya? Sige na! Punta ka na! Loko, baka mamaya awahin pa ako yan eh. Sige na. Saka na lang ha. Sige na. Ayaw ko nang maulit. Akin ko lang. Alam mo namang mahal mo. Sige, umarap ka na dito. Tapos na ang likod mo. Mabuti na lang mababaw ang mga sugat mo. Mga ilang araw lang,
siguro magaling ka na. Hari nawa, na makaganti naman ako sa kanila. Sir Castro! Tayo na, maligo sa ilog! Diyan kaya lang. Yeah. Teka muna. Bakit bata ang kilos ng bata niya ngayon? Dati-dati, balisa. Ngayon, hindi na. Baka natagpuan si Badong. Mabuti pa, tingnan natin para nakakasiguro tayo. Naku, Castro. Kapag buhay yun, delikado tayo. Ingay dyan. Sabi ko na nga ba't patayin na natin eh. Ayan, tignan ninyo. Wala na. Ayan na. Badong? 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 Ano ba dong? Bakit? Anong kailangan mo sa kanya? Basta saan siya? Pag hindi kayo nagtapat sa amin, masasaktan mo! Huwag mong saktan ng bata. Talagang hindi namin alam! Ito mo! Castro, natatanda mo ito? Laking kasiyahan ko kapag naisabit ko ang braso mo sa kamay ko. Laking kasiyahan ko rin. Kapag ikaw napatay ko, sapagkat may paghiganti ko na ang kapatid kong doktor na pinatay mo sa Amerika. Kaya manda ka. Magpakatapat ka.
Para mo ng awa, Badong. Huwag mong gawin yan. Huwag mo nang dagdagan pa ang iyong pagkakasala. Tama ka. Ako na lalaki sa beach at susunod na lang ako. Marami pa akong gagawin din sa kupan. Sige na, Johnny. Good evening. Aba, kayo pala, ang nasiso. Aba, gwapong-gwapo kayo ngayon. Hindi naman, medyo nagkwandaan. Palang, okay pala tungkuan mo, no? Ha? Mukhang may inantay ka yata. Badong ho. Ba nagpatay na yun? Hindi ho. Darating ho siya ngayon. Ba? Maaari kang magkamatay ng lahat ng lalaki sa pulong ito. Dahil sa iyong alindog. Alam mo, ang ganda mo. Saksakan ka ng ganda. Huwag mo na akong purihin. Alam ko na yan. Hindi totoo. Maganda ka, oh. Huwag mo sabihin ng nasiso na pati kayo na iginagalang ko ay tinidemonya na rin. Maaari, Miriam. Nilulukuban na rin ako ni Satanas sapagkat katukso-tukso ka. Ang nasiso, pahiyahiyak kayo kapag sinigaw ako. Miriam, huwag. Huwag kayo sigaw. Ang nasiso, iginagalang ko kayo. Minsan lang. Pagbigyan mo. Kaya naman! Huwag kayo sigaw. Mr. Castro naman, saksak dito, saksak doon. Awas kayo ba doon naman? Ilag dito, ilag doon. Pagkatapos na ganyan, nasaksak si Mr. Castro ganyan, oh. Ang daming dugo. Puputulin na lamang na ganyan ng kamay ni Mr. Castro. Inawat ni Ate Miriam. Ano ba yung kwento mo dyan? Wala. Ay, Badong! Nako! Oh, ikaw na mag-ingat yan. Saan mo na dyan nagpupunta ang kulati, Miriam? Paano ito ba dong? Ikaw na bahala dyan. Ibang nasiso! Minahon ka. Siguro siya rin ang pumatay kay Bebet Janet. Yung matanda na matay sa il. Hindi ka ba nalulungkot balik dyan? Ikaw pala, baby. Lulungkot nga eh. Eh, bakit naman? Sapagkat nakalimut ako na meron pa palang babae sa pulong ito. Ito yan, Edna. Buhay na buhay. Buong buhay. Pati na ang may pagnanatan. Ang ako.
Layuan mo siya, Edmundo! Mel, pabayaan mo na ako. Gusto ko naman lumigaya. Huwag kang patukso sa kanya. Sapagkat, para sa akin ka lamang. Hindi. Kapwa tayo lalaki. Bakit? Hindi ka ba lumiligaya sa akin? Mel, iwan mo na kami. Pakiusap lang. Oo. Iiwan ko kayong pangkay. Sinabi ko na sa'yo. Aking ka lamang eh. Alam mo na mahal na mahal kita. Hey! Ano yan? Huwag ka na lang eh. Sapayin ka! Ako na siyang kapilang. Ako magabaliw na siya. Dito natin tatayo ang palasyo natin. Damn it. You should have stayed with the others. We wouldn't be sitting out here in the middle of nowhere. The others, Christ, they may all be dead by now. Oh, bitch. You guys are bitch, no answers. How do you want your bamboo tonight? Medium? Medium well? Rare? Honey. Yeah. All right, you got some better ideas? Hey, somebody's going. Yeah. Hey, this guy was on the plane with us. Yeah? Yes. But first, give me food and water. I'm so thirsty. Food and water. Give him some food and water, gentlemen. We got no food and water. Hey, we're starving. Okay. I have a very good news for you. Oh, Neuigkeiten? Good news. You better sit down and explain to us. In Balakjit's place, there are plenty of food and fresh water. Now, wait a minute. Who's Balakjit? You remember this handsome tall guy with mustache, with this broken arms here? Oh. Yeah, I remember him. That son of a bitch has got us into this mess. That's right. Listen, if Balakut's got food and water over there, what are you doing over here? Because Balakjit wants to kill me. And he killed everybody, except the pretty girl. A very, very nice girl. Miss Universe. I remember her on the plane. That's right. Look, you're telling us that Balakut has food and water. And a pretty girl? Yeah, and a pretty girl. Yes. Just on the other side of the mountain. Can you lead us there? I will lead you there. But promise me one thing. What? You're going to kill Balakjit for me. Yeah, that's fine by me, man. He owes us. Right. Right. All right, it's agreed? Agreed. Agreed. No problem. Lead the way.
Gonzales para tingin. Sige, pakainin mo na muna ang mga hayop bago tayo kumain. Opo. Muna ka na! Baby, that's just who you are. That's just who you are, baby. Get this little bastard out! Get up there! Get on there! Get him! Come on, get him! Get on! Hold! Get up! Come on! Yeah, kick him! Come on, one more! Wait! It's a girl now! Hey, get him away! Somebody get him! Get him! Get him! All right, we'll get the son of a bitch for you. Wait, come on! We can't let him get away. Come on.
bibig mo gratis. Ako ni Cheveria. Ate mo? Hindi ko alam kung saan siya dinala. Ang kasamaan ay hindi mangingibabaw laban sa katarungan. Ang kawalan ng pag-asa ay isang kamangmangan. Ngunit ang pagtitiwala sa Diyos ay isang kabanalan. Mga pangyayaring Diyos ang nagtakda at ang paghatol, siya ang gumawa. At ang pangyayaring atas ng tadhana. Palakyon!